Itong si Harry Roque, baka sa Davao din ito nagtatago, ka-coffee. Malapit-lapit na, ka-coffee, maaresto itong pugante na si Harry Roque. Alam mo kung bakit? Sabi ng CIDG, may lead na sila. Alam mo, bagamat pinupulaan ng authority natin, halimbawa PNP, CIDG, pinupulaan sila kasi nagbibigay sila ng update eh. Sa mga ganitong sitwasyon, dapat hindi sila nagbibigay ng update, di ba? Kasi nadidetect yan ng kalaban eh. Pero, ang tingin ko naman sa CIDG, hindi naman sila ganun ka-eng-eng, no? Sa PNP, hindi naman sila ganun ka-eng-eng na maglalabas sila ng information na mako-compromise yung kanilang operasyon. Feeling ko nga, hawak na nila yun. feeling ko, alam na nila kung nasaan na talaga itong si Harry Roque. Malapit-lapit na rin yan, ka-coffee. Sabi ng mga mambabatas, pugante si Harry Roque. Bagamat sabi ni Harry Roque, hindi siya pugante. Pero anong tawag mo dyan? Di ba may arrest order ka? Pinapa-aresto ka ng House of Representatives dahil ikaw is cited in contempt. Ayaw mo ipresenta yung sarili mo. Nagtatago ka. Anong tawag dyan? Di ba? Iniisip siya kasi hindi siya pugante. Pero sabi ng mga mababatas, no, ikaw ay pugante. Dahil may existing warrant of arrest ka eh. Arrest order. Sige, kung ano man, ayaw nyo ng warrant of arrest, sige, arrest order. Ang itawag natin dyan mula sa House of Representatives. At ang PNP naghahanap na. Ang CIDG naghahanap na. In fact, may special unit na ginawa ang Philippine National Police para hanapin itong si Roque at yung mga cuddlers, no? Yung mga nagtago kay Kibuloy. Sabi ng CIDG, may lead na sila. In short, malapit-lapit na, ka-coffee, maaaresto itong pugante. Yun ang teorya ko nga eh. Baka ngayon nga eh. Ngayong araw, ngayong itong oras na to, ang hawak na nila yan eh. Alam na nila kung nasaan na itong si Harry Roque. Baka bukas, ka-coffee. Ngayon eh, Webes, baka bukas, maaresto na ito si Harry Roque. Feeling ko ha, pakiramdam ko lang, ka-coffee. Naramdaman din natin ito eh. Nung nag-vlog tayo bago sumuko o maaresto itong si Kibuloy. May video tayo na pwede nyo naman balikan yan. No? Naramdaman din natin yan na malapit-lapit na. Feeling ko si Harry Roque, bukas lalabas yan. Kung hindi, mahuhuli yan. The Philippine National Police on Thursday said it has information regarding the whereabouts of former presidential spokesperson Harry Roque. Feeling ko naman, mabilis lang hanapin yan si Harry Roque. Mabilis lang nilang ma-detect yan. PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes said they are pursuing a lead regarding their manhunt operation on Roque. O biruin mo ha, sasabihin mo hindi ka pugante. O sabi ng CIDG, meron kaming manhunt. Sino bang minamanhunt mo? Diba? Kung hindi ka pugante, hindi kayo mamanhunt ng CIDG, who was gone into hiding since he was held in contempt by the House of Representatives. Malinaw naman yan. May pinagtataguan siya. May pinagtataguan siya na arrest order ng House of Representatives. Kahit hindi niya respeto ang HOR, wala siyang magagawa. Authority yan eh. HOR yan eh. Kung makukontra mo ba yan? Kongreso yan eh. O, nasa rules nila yan. Pwede kang i-cite in contempt. At valid naman yung kanilang reason dyan. Nangako ka na magpapasa ka dito mga dokumento na yan para patunayan na yung perang napakarami mong pera hindi galing sa Pogo pero inindian mo. Diba? Tama ba yan? Ang lead na yon doon lang nag-umpisa and then i-validate and then kapag positive na mas mai-reveal natin yon. Kahit pa paano may pinag-uumpisahan na tayo, mapag-umpisahan na kami sa paghahanap sa kanya since wala nga siya doon sa kanyang residence, sabi ni Reyes. Definitely, hindi magtatago yan sa kanyang residence. Saan ba mga bahay ni Harry Roque? Diyan sa Quezon City, meron yan diyan sa Quezon City. Meron sa Baguio, definitely, hindi yan mag-stay. And common sense naman yan, ka-coffee. Kung ikaw ay pugante, most likely, 99%, hindi ka mag-stay sa residence mo. Magpupunta ka doon sa mga lugar na hindi mo inaakalang pupuntahan mo. Di ba? O mga lugar kung saan protektado ka. Feeling ko nga, nasa Davao yan. May pumuprotekta sa kanya dyan. Kaibigan to ni Vice President Inday Sara Duterte. Baka tumutulong. Baka lang ha, baka tumutulong si Inday sa pagtatago dito kay Harry Roque. Baka na sa OVP. O subukan siguro ng CIDG yan o ng PNP. Baka nandiyan dyan sa OVP yan. Reyes said they were able to obtain CCTV footage which could help point to Roque's location. Naku po, ayan na. May CCTV footage na. Mas mabilis-bilis na kayo ka-coffee. Mas mabilis-bilis nang matutukoy kung saan nagkukubli. Mahirap ikubli si Roque. Medyo malaki ito ka-coffee. Paano mo ikukubli yan? No? Medyo challenge sa kanila yan.
nakita siya, kailangan natin ng recording para ma-locate talaga. So, but as of now, maganda naman ang development kasi may nakapag-positive na nakakita sa kanya sa area. That's why bina-validate natin, sabi ng Colonel, no? Meanwhile, she warned anyone who will be caught harboring the former presidential spokesman. If ever naman na meron mag-cuddle sa kanya ay meron namang kaukulan kung mapatunayan natin na ay yung obstruction of justice sakaling meron man, she said. Definitely, hindi mawawala yan ka-coffee. Meron at meron magpuprotekta dyan. Kay Kibuloy nga ka-coffee. At alam nyo na ka-coffee kung sino nagtago dyan kay Kibuloy. Diba? Ang sabi ng PNP, nagpe-prepare na sila na kanilang ikakaso para sa mga tumulong, sumuporta dito kay Kibuloy sa kanyang pagtatago. Ganun din dito kay Harry Roque. May tumutulong din sa kanya kung bakit ito nakakapagtago. Matataas na tao yan. Hindi ordinaryong Pilipino ang nagtatago dyan. Mga dating opisyal yan. Baka may mga generals nga rin dyan na tumutulong sa kanya dyan. Siyempre, isang tawag lang yan kay tatay. Tawag lang yan, tatay. Kilala niyo na, Tatay Diggs. Tulungan mo naman ako. O si Tatay Diggs naman, sa pamamagitan ng kanyang assistant, o isang tawag lang kay general, o tulungan mo nga ito. Di ba? Tapos ang problema. If ever naman na merong mag-cuddle sa kanya, ay meron namang kaukulan kung mapapatunayan natin ay obstruction of justice sakaling meron man. Pero actually, mahirap-hirap yan ka-coffee, no? Isang challenge yan sa Philippine National Police kung paano nila gagawin yan. The PNP earlier said their tracker team led by CIDG did not find Roque at 2 addresses in Metro Manila. Definitely, common sense yan ka-coffee. Hindi yan mag-stay sa kanyang residence. Halimbawa, kung dyan man yan sa isang subdivision, dyan sa Quezon City. Alam natin yan. Ayan. Hindi yan dyan mag-stay. But the Bureau of Immigration assured Roque is still in the Philippines. Hindi rin lalabas ng Pilipinas yan. Tiyak na tiyak tayo, hindi yan lalabas ng Pilipinas tulad ng ginawa ni Alice Guo. Andito ang buhay niya ka-coffee. Nandito sa Pilipinas, nandito executive assistant niya, si A.R. de la Serna. Hindi na pwedeng iwanan niya ka-coffee. Andito lang sa Pilipinas yan. Hindi yan lalabas dito sa Pilipinas. Andito yung kanyang assets. Alam mo, buying some time lang yan ka-coffee. Kasi yan ang sinabi niya. Sinabi niya rin naman yan sa vlog niya Diba? Hinihintay niya lang kasi yung ruling ng Korte Suprema. Dalawa lang naman yun Kung papabor sa kanya yung desisyon ng Korte Suprema, edi congratulations. Kung hindi, abay siya na magpakita siya. Diba? Harapin niya itong investigasyon na ginagawa ng House of Representatives. Kasi simple lang naman yan Kung wala kang itinatago, edi humarap ko dyan sa investigasyon na yan. Kung pinapanindigan mo na yung yaman mo, galing talaga yan sa pagsusumikap mo bilang abogado at hindi galing yan sa pogo, edi humarap ko dyan sa investigasyon na yan. Diba? Nagbenta siya ng properties, kaya lumobo yung kanyang assets. Di pakita mo yung proof na nagbenta ka ng properties. Ganoon lang yun Simple lang yan. Ang problema, hindi siya makaharap-harap. Anong ibig sabihin yan? Pero siyang itinatago dyan. Parang si Inday Sara Duterte lang yan. O bakit ayaw mag-take ng oath ni Inday? Ayaw magsabi ng katotohanan. Natatakot din siguro magsinungaling. Kaya ganoon, ayaw mag-take ng oath. Ay nako, tingnan mo itong mga magkaibigan na ito ka-coffee. May katapusan din kayo sa mga estilo ninyo. Sindikato ng mga Duterte ngayon lang umaalingasaw, sabi ni Raymundo D. Nakalulungkot lang ito ka-coffee Aubrey Romero, syempre dyan ang taguan ng mga pugante dahil nandyan nakatira ang big brother nila sabi ni Aubrey Romero. Nakapagtataka lang talaga dahil sa dinami-dami ng lugar, bakit gustong-gusto nila dyan sa Davao magtatago? Arnel Tilo Moswela, hello ka-coffee, watching from Riyadh, dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po sa inyo kay Violeta Ablaza. Magandang gabi din po sa inyo ka-coffee. Yabang kasi si Roque, yan, nakarma tuloy, sabi ni Ma'am Baybayan Sali. Actually, kung may mga dapat sisihin sa mga nangyayaring ito ka-coffee sa kampo ni Kibuloy, sa kampo ni Roque, sa kampo ni Inday, ang dapat nilang sisihin dito, si Digong din. Diba? Yung principal nila mismo, si Digong yan. Kasi yung mga maisog-isog rally, kung yung mapapansin, naglumaki lang naman yan dahil sa mga maisog rally nila sa kakabirada nila kay PBBM. Una, hindi sila pinapatulan ni PBBM dyan. Pero hindi nila tinigilan si PBBM kasi ang tingin nila kay PBBM weak. Akala nila kung pupunayin si PBBM, magkukusa na aalis sa pwesto. Yun ang kanilang assumption. Yun ang gusto nilang gawin kay PBBM. Layasan yung pwesto. Para si Inday Sara na ang maupo. So hindi nila tinigilan dyan. Sunod-sunod yan yung maisog rally nila. Ito namang mga nagsisidalo ng maisog rally, nakikinig yan kay Tatay Digong. Diba? Kumbaga si Digong pa rin ang respected dyan sa grupo nila. O ano sabihin ni Digong, sige, go nyo na yan. May bas-bas yan. Kahit sabihin natin yung TOPS Coalition, yung sinasabi nilang organizer ng maisog rally,
Dami lang yan. Hindi sila nagdi-decision dyan. Si Digong pa rin nagdi-decision yan. Oh, ito pa, si Kibuloy. Nakijoin si Kibuloy dyan. Nagbigay na rin ng mga remarks yan against the president. Ano nangyari? Idinagulantang yung compound niya. Di ba? Nasira, nananahimik yung stasyon nila. Oh, sa pool. Yung SMA9, nadamay tuloy. Yung kanilang compound, yung mga kalokohan, nabulgar lahat yan. O kung nanahimik na lang sana kayo, mangyayari ba yan? Di ba? Kung nag-cooperate na lang sana kayo. Pero good thing din na ginawa ninyo yan dahil naglalabasan tuloy yung mga baho na pinagagawa ninyo. Diba? Karma is real. Yan. Bumabalik yan sa inyo yan. Sabi pa nga ni Ma'am Baybayan Sali, yabang kasi ni Roque. Yan. Na karma tuloy. Exactly. Nakakagawa ninyo. Bakit di doon magtatago sa Davao? Kasi yung dating tatlong PRRD, ayan, D-Lord daw, mga anak, ADIC daw, at isang babae, Magna, sabi ni Lynn Soriano. Kaya madali sila pagtaguan ng mga pugante, mga criminal daw mga tao doon. Mga tao, hindi man lahat ka-copy, no? Pwera lang yung kakampi sa mga Duterte. Corazon Mahilom Santos, hello, watching from La Union. This time I am at Florida. Ayan, happy viewing po sa inyo. Thank you for tuning in kay Ma'am Corazon. Enjoy Florida. Sa Davao talaga yan, sabi ni Batang Pasaway. Feeling ko rin talaga eh. Nandiyan niya si Harry Roque sa Davao. Arturo de la Cruz, kaya nga hihiwalay nila, baka gagawa ng pabrika daw ng droga. Yan yung pangarap nila ka-copy. Gusto nilang separate yung Mindanao. Hindi man sila nag-succeed dyan. Yung kanilang hangarin eh, lipat itong Mindanao, ilabas ang Mindanao dito sa Pilipinas. So ano nangyari? Di ba? Hindi kayo sinuporta ng taong bayan. Mismong mga taga Mindanao, ayaw makinig sa inyo na ilabas itong Mindanao sa Pilipinas. Lynn Soriano, Rockwell, baka nagtatago isa sa bahay ni Sara Mau. Baka lang ha. Actually, mga possibilities yan ka-coffee na pwedeng pagtaguan. Siyempre, saan ba tatakbo yan? Sa mga kaibigan niya na sa tingin niya hindi siya ilalaglag. Sino ba mga close friends niya? Diba? Hindi, Sara. Totoo bang si Digong ang tagapagmana ng mga pastoral na Yummy Palmolive Girl? Sabi ni Tirso Candaso. Wala akong idea dyan, pero ang alam ko, siya ang nag-manage ng properties. Hindi ko alam kung considered as property yun, pero mga tao yun, dapat hindi. Diba? Ang nagmamanage, administrator ka-coffee, ng mga ari-arian ni Kibuloy, billions of pesos, yung halaga ng mga ari-arian na to, ang nagmamanage yan si Digong. No? Actually, isa nga yun sa nagiging punto kung bakit dapat siyang kasuhan ng obstruction of justice dahil siya yung manager siya yung administrator ng property na yan ng ni Kibuloy at doon mismo natagpuan itong pugante na si Kibuloy. Di ba? Imposible hindi niya alam yan. So, doon ang ina-angle nila na obstruction of justice yan. O sige, i-comment ang inyong opinion ka-coffee. Ang inyong opinion reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Mag-shoutout din tayo ng mga nasa Facebook na nakaantabay sa atin kay Rico Hafalia, kay Pamaylaon Tirso, kay Victoria Viloria Rosales, kay Rosalinda Ann. Ayan, happy viewing po sa inyo. At sa bago nating subscriber na si Lovely Dominguez. Ayan, welcome ka dito sa ating channel lang ka-coffee. Thank you for subscribing dito sa ating channel. Sige, kuha na ng kape. Ako tubig muna dahil kailang kape na tayo. Sige, at move on tayo sa ating next topic.